Chapter 9. Good morning, Savannah. Maraming salamat sa lahat, sa chance na ibinigay mo sa akin. Sana, balang araw ay lubos mo akong mapapatawad sa lahat ng pagkakamali ko. Alam kong hindi madali ang lahat, ngunit pangako gagawin ko ang lahat upang makita mong lubos na akong nagsisisi. Basa niya sa mensaheng ipinadala ni Stanley sa kanya. Nagising siya sa ingay ng vibration ng kanyang cellphone. Binigay nga pala niya ang kanyang cellphone number kay Stanley. "Hello mommy. Good morning." Agad siyang sinalubong ng halik at yakap ng kambal nang makitang gising na siya. "Good morning mga baby ko. Ang aga nyo atang nagising." Maang niyang tanong sa mga bata. Siya naman talaga ang palaging unang nagigising para sa dalawa. Pero sa umagang ito ay milagrong ang mga ito ang unang bumati sa kanya. "Inaantay namin si Daddy. Sabi niya magluluto raw siya ng tinola. Excited na kaming kumain ng luto niya." Wika ni Zen na tumetalon-talon pa ngayon sa kama. "Mga anak, bakit Daddy ang tawag ninyo sa kanya? Di ba ang sabi niyo Daddy Ninong lang, just like your Daddy Ninong Cassius?" Dagdag niya. "Mami, hindi ba't siya naman talaga ang daddy namin? Si Stanley ang totoo naming daddy, hindi po ba? Tay Amora ang family name namin, just like him, right? At hindi naman pwedeng maging daddy ang Ninong lang." Tuwid na sambit ni Zen habang nakakunot ang mga noo nito. Napaupo siya sa kama nang marinig ang sinabing iyon ni Zen. "Paano? Bakit alam ng mga bata?" "Yes mommy. Tito Pogi and Tito Guapo told us about it, that he is our daddy. Nakita nga namin ni Zen yung isang paper na nasa compartment ng car ni Tito Cassius. Nakasulat dun ang name namin and ang name mo at ang name ng father namin." Wika ni Zan sa kanya na tila isa itong abogadong panalo na sa kaso. Napailing siya. "Mga anak, you don't know the whole story. Someday, you'll know everything. San gayon hindi nyo pa naiintindihan ang lahat?" Wika niya sa dalawa. "But we like him mommy. We love our daddy and we like him to stay with us." Wika pa ni Zen. "I am sorry baby. Time will tell." Tangi niyang sambit. Ayaw na niyang pahabain pa ang sasabihin niya dahil baka kung ano-anong tanong na naman ang itatanong ng kambal. "I am hungry na Zen. Tara, tignan natin kung nandito na si Daddy." Tumayo si Zan at hinayla ang isang kamay ni Zen palabas ng kwarto at saka lamang siya nakahinga ng maayos. Napakadaldal at napakamaraming tanong ng mga bata. Imagine. All the way. They already know who their real father is. At pati pala birth certificate ng mga ito ay nahanap sa sasakyan ni Cassius. Future abogado ba ang dalawa? They really know how to study and discover things sa murang edad nila. Tumayo muna siya at naghilamos ng mukha. Tanggap na naman niya na araw-araw ay makikita niya si Stanley sa mansyon nila. She needs somebody like Stanley who has a vital reason to always keep an eye to the twins. Ito rin ang tanging tao na kayang protektahan ang kambal sa kapahamakan. She stays with her daddy dahil mas bumubuti ang kalagayan nito kapag naririnig at nararamdaman nito palagi ang kanyang presensya. Iniimbestigahan niya rin si Don Israel. At walang trace na sinusundan pa rin sila ng mga ito, pero mas mabuti na rin talaga ang nag-iingat. Mas mabuting handa rin sila anumang oras. May dalawang bantay rin naman ang mga kambal. Yun ang hindi niya sinabi kay Stanley. Hindi naman niya basta hahayaan na lamang ang mga anak nita. May inupahan siyang mga tao na bagong trained pa lamang sa Golden Scorpion Clan. Sina Diego at Caliver. Sila ang nirekomenda ni Zarina nang minsan ay tawagin niya ito. She tried to call Layla pero can't be reached ito. At pati sina Zarina ay hindi alam kung nasaan ito. Si Layla lang ang makakapagsabi sa kanila tungkol kay Don Israel. Kung buhay pa ba ito at kung sakali man, ay papaano? Nang lumabas siya ay may nakahain na ang mga lutong pagkain sa lamesa at ganado nang kumakain ang mga anak niya.
Wala pa ang mga kuya niya at si Cassius naman ay tulog pa siguro. Umupo siya sa tabi ni Zen at saka naman dumating si Stanley galing sa kitchen na naka-apron at puting sando sa loob. May dala itong isang plato ng hiniwang hinog na mangga at inilapag sa tapat ng mga bata. Kumain ka na rin, Savannah. Tipid na sambit nito nang makita siyang umupo na sa lamesa. Sige, salamat. Sagot niya, wala namang dahilan na supladahan niya ang lalaki. Umupo na rin ito sa tabi niya at nagsandok na rin ng kanin at sabaw. Mommy, ito na po ang pinaka-favorite namin ni Zen. Malakas na hiyaw ni Zan na sige pa rin sa pagsubo. As in ngayon lamang niya nakitang ganito kaganado ang dalawa. Nagluluto naman sila ng chicken soup pero ang luto ng ama ay iba ang dating para sa dalawa. Naglagay siya ng soup sa isang maliit na tasa. Papaya at malunggay ang isinahog ni Stanley sa native chicken na niluto nito. Tinikman niya iyon at napapikit siya. Kaya naman palang ganado ang mga bata. Super linamnam ng sabaw. Sa katunayan ay nakadalawang tasa na siya ng sabaw at mga prutas. Walang halong preservatives ang luto ko. Ang lahat ng sangkap ay kinuha ko sa bakuran. Kaya don't worry, it's really good for your health. Wika nito sa kanya nang makita siguro siya ni Stanley nang matigilan siya saglit. She is just wondering. Marunong na talaga itong magluto. Samantalang puro prito lang naman ang alam ni Stanley. Di ba mommy? Ang sarap po. Nakangiting sambit sa kanya ni Zan. Tumango siya. Yes. Ang sarap nga anak. Pagsang-ayon niya. Totoo naman talaga. Nang lumanjin ito sa kanya. Hindi pa ito kumakain. Seryoso lamang itong nakatingin sa kanyang mukha at tila ba may iniisip na naman ito. Nakangiti siya. Habang nakatingin sa kanya na sumang-ayon kay Zan. Hello everyone. Wow, parang ganado ang lahat. Bumaling siya at nakita si Cassius na umupo naman sa tabi ni Stanley. Let's eat, Daddy Ninong. Iniaya ni Zen kay Cassius. Wait, oh no. Bro, bakit napakatahimik mo lang riyan? Birthday mo ngayon bro, diba? Happy birthday pinsan. Hinampas ni Cassius ang balikat ni Stanley at tila nagulat naman si Stanley sa narinig. Oo nga pala. Magkasunod lamang ang kaarawan ni na Stanley at Cassius. Bukas pa ang kay Cassius. Oo nga pala bro, nakalimutan ko na tuloy ang kaarawan ko. Alam mo, matagal na panahon na rin akong hindi naghahanda ng kaarawan ko. Hanggang sa pagdaan ng mga araw ay inisip ko na lamang na ordinaryong araw lang ang birthday ko. Kung hindi mo ito pinaalala sa akin, baka hindi ko naalala na birthday ko pala ngayon. Tila ba walang kabuhay-buhay na sambit ni Stanley sa pinsan. Hindi bale bro. Bukas dito ka magdi-dinner. May kaunting handa ako. Wika ni Cassius at muli nang binaling ang atensyon sa pagkain. Daddy, wala ka bang cake or balloons? Kapag may birthday po, may cake dapat where you can make a wish. Nag-aalalang sambit ni Zen kay Stanley. Nako, hayaan mo Zen. Napakabilis lang ng araw. Bukas hindi ko na birthday. Sagot naman ni Stanley sa anak. Nakita niya ang lungkot sa mukha ng mga bata. Kailan pa nakalimutan ni Stanley ang tungkol sa kanyang kaarawan. May kaunting kirot siyang naramdaman sa isang bahagi ng puso niya. Sa lahat ng mga taon na iyon, naging miserable siya nang wala sila. Oo nga Zen. Ang mga matatanda hindi na nagse-celebrate ng kaarawan. Wika niya sa mga anak niya. Ha? Bakit si Daddy Ninong may handa at sina Tito Pogi may handa rin nung kaarawan nila? Maang natanong ni Zen. Mga anak, hayaan ninyo, sa susunod na taon ay maghahanda ako. Dagdag na sambit ni Stanley at pumalakpak naman ang mga anak niya sa narinig. Pinaligpit na lamang niya sa mga katulong ang mga pinagkainan nila nang makitang nag-e-effort pa sila Stanley sa pagtulong. Ibang-iba na talaga si Stanley ngayon. Mapagpakumbaba. Higit sa lahat ay simple lamang ang buhay nito.
Narinig niya ang pinag-uusapan ng kanyang mga kapatid tungkol sa kanyang hasyenda. Kumikita ito ng bilyon kumpara sa ibang hasyenda dito sa Pilipinas. Pero hindi pinili ni Stanley na mamuhay ng marangyang buhay. Simple lamang ang naging buhay nito. Siguro nakakakuha siya ng share mula sa kinikita ng hasyenda. Pero bakit si Stanley ay hindi na katulad ng dati na gustong nasa itaas at panalo sa lahat? Ayaw niyang naapakan ng ibang tao ang kanyang ego. Pero ngayon iba na siya. Hindi mo aakalain na si Stanley nga ang nakatira sa isang simpleng kubo na walang kuryente at mga appliances. Nakita niya itong nakatanaw sa labas ng mga mangga ng kuya niya. Ang mga bata ay pinapaliguan ng mga ibang kasambahay. Happy birthday, Stanley. Pagbati niya kay Stanley na nakatanaw lamang sa kawalan. Alam mo ba? Ang beteng yan na mula sa'yo ang gusto kong marinig. 5 taon na ang nakalilipas. Sinimulan kong kalimutan ang aking kaarawan. Gusto kong maramdaman na hindi ako nabubuhay sa mundong ito. Kung wala kayo sa buhay ko. Ang sabi ko. Magdidiwang lamang ako ng kaarawan kapag nariyan ka upang batiin ako. Nakangiti nitong sambit sa kanya. Stanley, isantabi na muna natin ang lahat ng napagdaanan. Ang gusto ko, magtulungan tayo para sa mga bata. Alam mo bang? Alam ng dalawa na ikaw ang toto o nilang daddy. Kaya, ngayong alam na nila. You should be a good role model. Turuan mo sila ng mga magagandang bagay. Sila na muna ang isipin natin. Wika niya kay Stanley at nakita niya ang muling pagkislap NGMGA mata nito. Savannah. Ito ang pinakamaganda at pinakamasayang Reg along nat ang gap ko sa kaarawan ko. Ibig sabihin binibigyan mo ako ng chance na aging ama sa kanila. Hindi lang fake daddy ninong, kundi isang tunay na father figure. Savannah, napakabait mo. Maraming salamat sa'yo sa pagtanggap sa akin bilang ama ng kambal. Hindi niya mapigil ang yakapin ng mahigpit si Savannah at halikan ito sa pisngi. Nakita naman niya ang pamumula ng mukha nito nang dahil sa ginawa niya. At mabilis na kumilos ang mga kamao niya at sinuntok si Stanley sa ilong. Aray, sorry na Savannah. Na-carried away lang ako. Wika nito na walang pagsidlan ang ngiti sa saya sa mukha. Sa susunod na gagawin mo yun. Bukas ay lamay mo na. Aniya rito. Maging mabuti kang amaha. Dahil kung hindi ay hindi ka na talaga mag-e-exist sa mundong ito. Nagkamali ka na minsan. Ayoko ng paulit-ulit na pagkakamali. Naintindihan mo ba? Wika niya rito. Oo naman Savannah. Gagawin ko ang lahat. Susundin ko ang lahat ng gusto mo. Natatarantang wika ni Stanley sa kanya. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayong dalawa. Wika niya. Umalis na siya sa harapan nito pagkatapos at pumasok na rin siya sa loob ng kwarto niya upang maligo at magbihis. Ewan niya pero parang nabutunan siya ng isang tinik sa dibdib. Ganun pala yun. Yung nagiging vocal ka para magkaintindihan kayo. Pagkatapos niyang magbihis ay bumaba na siya ulit upang tingnan ang pag-alis ng mga ito patungo sa school. Parang timang itong si Stanley na buhat-buhat ang mga gamit ng kambal. Ainal-alayan ang mga bata at saka huli itong pumasok sa loob. Lumingon ito sa kanya at kumaway pa. Kumaway rin siya pabalik kay Stanley. Tanghal iyan na nang umuwing muli ang mga bata galing sa school. Nasaan ang daddy nyo? Tanong niya nang hindi makitang bumaba si Stanley. Ma'am, binaba na po namin sa kabilang hasyenda. May sakit po ata. Ang taas raw ng lagnat niya. Wika ni Mang Kanor. Oo nga mommy. Kawawa naman si daddy. Birthday niya na. May sakit pa. Malungkot na sambit ni Zan sa kanya. At wala pa siyang birthday cake to blow. Dagdag pa ni Zen. Ano ba itong mga anak niya? Parang may gustong ipahiwati. Napakalungkot ng mukha ng dalawa. Pumasok ang mga ito kaagad sa kwarto at tila wala ng ganang lumabas at maglaro.
Babies, bakit sad kayo? Tanong niya sa mga ito. Gusto naming bigyan si Daddy ng birthday cake, Mommy. Wika ni Zen. Oo nga, Mommy, may chocolate cupcake kami. Hindi namin kinain sa school. Let's just put candles on its top then puntahan natin si Daddy. Wika naman ni Zan. Gusto nyo talagang puntahan siya? Tanong niya sa mga ito. Yes po. Tara na po. Wika ng dalawa na bigla atang naging masigla nang dahil sa narinig. Sige, let's go. Wika niya sa mga ito at bilis pa sa 4:00 ang paglabas sa kwarto ng dalawa at hinahap ang chocolate cupcakes na hindi raw kinain ng dalawa. Choco Tops. Basa niya sa pangalan ng cupcake sa wrapper. Napailing na lamang siya. Mukhang nakuha na naman siya sa pagdadrama ng kambal. Sarado ang pinto ng kubo ni Stanley nang dumating sila sa hasyenda nito. Kaagad naman silang pinapasok kanina ng mga guards ng hasyenda. Kilalang kilala sila ng mga bantay. The kids knock on his door. Happy birthday, Daddy. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sabay na kanta ng kambal. May nakasinding maliit na kandila sa cupcake at ang dating malungkot na mukha ni Stanley ay napalitan ng saya. Make a wish then blow the candles, Daddy. Utos ni Zen sa ama at pumikit na muna si Stanley sandali at hindi nagtagal ay hinay pa nito ang 2 kandila. Pumasok ang dalawa sa loob at sumabay siya sa likuran ng mga ito. Daddy, ano po ang wish mo po? Tanong ni Zen. Secret, anak. Sambit ni Stanley habang nakatingin ng makahulugan sa kanya. Maaga silang naghanda para sa araw na ito dahil family day sa school ng kambal. At syempre, sasama sila Stanley para sumuporta sa mga anak nila. May family shirt sila na isa lamang ang kulay at may personalized design pa iyon. Nagluto rin siya ng pansit at fried chicken na siyang dadalhin niya sa school dahil at ipapamahagi niya rin sa mga iba pang mga kaklase ng kambal. Nakakakaba nga dahil first time nilang magsamang 4 sa school. Maaga namang dumating si Stanley at kagaya niya ay may dala rin itong mga pagkain. Ayon sa guro ng mga bata ay bring and share silang lahat pagdating sa foods. Masaya naman ang kambal habang bumibiyahe silang magkakasama. Ganito ba talaga ang impact sa kambal? Si Mang Kanor ang nagmamaneho. Ang iba pang mga tauhan nila ay nasa ibang sasakyan. Pagdating sa school ay may pa-games pa pala para sa mga parents kaya nauna na muna sila sa covered court. 8:00 na ng umaga nang nagsimula ang programa. Ngayon po ay sisimulan na natin ang games. Bawat grade level ay may 2 representatives. Sino po ang gustong mag-volunteer para sa unang laro? Tanong ng MC sa itaas ng stage. Nagulat siya nang itinutulak sila ni Stanley ng kambal. Go, Mommy and Daddy. Wika ni Zen sabay tulak sa puwete niya. Aba, may unang volunteers na tayo. How about the rest? Dagdag pa ng MC. Wala siyang nagawa dahil iginiya na sila ni Stanley patungo sa itaas ng stage. Nang makita ang 2 anak ay malapad ang mga ngiti ng dalawa at nagsisipalakpakan pa sa sandaling iyon. Napakapasaway talaga ng mga anak nila. Itinulak ba naman sila ni Stanley para lamang sumali sila sa laro? So, since complete na ang players natin, sasabihin ko na po ang first game. Napaka-easy lang naman. Statue dance with a twist lang naman po ito. Magbibigay po ako ng 20 pesos coins sa inyo. Ipitin nyo lang po ito sa pagitan ng inyong noo. Mag-uumpisa kayong sumayaw kapag pinatugtog na ang music. Kung mahuhulog po ang coins ay tanggal na okay. Paliwanag ng MC sa kanila. Sa dinami-dami ba naman ng games na pwedeng pagsalihan nila ni Stanley ay ito pa talaga. So ready na ba ang lahat? Let's start. Dagdag ng MC pagkatapos silang bigyan ng coins. Bigla ata siyang pinawisan nang simulan na ang laro. Paano ba naman kasi? Nagdikit ag kanilang mga ilong at ilang di pa na lamang ang layo ng kanilang mga lips.
Nadulas na ang coin sa taas ng kanyang ilong at nag-adjust naman si Stanley. Hindi niya alintana na magkahawak kamay na pala silang dalawa sa sandaling iyon habang pilit na huwag ihuhulog ang coin. Ang rule naman kasi ay huwag ihuhulog kaya kahit nasa ibang bahagi pa ito ng mukha ay may chance pa sila. Mula naman sa malayo ay naririnig nila ang sigaw ng kambal. Bigla na lamang nadulas ang coin sa pisngi niya. Mabuti na lamang ay mabilis na kumilos si Stanley at idinikit nito kaagad ang lips sa coin na nasa pisngi niya. Narinig naman nila ang matinding hiyawan ng mga taong naroroon. Dalawang magkapareha na lamang pala ang natira. Matagal silang nasa ganoong ayos ni Stanley nang bigla silang dineklarang winner ng MC. Nakita niya ang malapad na ngisi ni Stanley sa mukha pagkatapos ng kanilang laro. At nang dumating sila kinaroroonan ng kambal ay biglang nag-high five ang mag-aama. Napailing na lamang siya. Parang may sikretong kasunduan ang mag-aama at nagbubulong-bulungan pa ang mga ito at dahil doon ay masamang tingin ang ipinukol niya kay Stanley. Hey, easy family day ngayon. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Parang gusto mo kong balatan ng buhay. Bulong ni Stanley nang makalapit ito sa kanya. Ano ba ang itinuturo mo sa mga bata? Wika niya rito. Ha, wala naman. Masaya lang daw sila dahil magkasama tayong apat ngayon. Complete family. Sagot nito. Ganun ba? Akala ko kung ano-ano na ang itinuturo mo sa kanila. Wika niya kay Stanley. Pagkatapos ng programa ay bumalik na sila sa room ng mga bata. Tinulungan niya ang guro sa pag-aayos ng lamesa. Mabuti at hindi naman crowded sa loob kaya hindi masyadong mainit. Nagsalita muna ang advisors ng mga bata. Nagpasalamat ito sa kanila dahil sa suporta ng mga magulang nila. Pinaliwanag rin ng guro ang tungkol sa okasyon at kung ano ang positibong dulot na ipinapakita. At ipinapedama sa mga bata ang tunay na kahalagahan ng pamilya. Kumain na sila pagkatapos. Nagsisikainan na sila nang mapansin ang dalawang batang pumasok sa silid. Mega, Ligo, saan kayo galing? Tanong ng teacher sa mga bata. Pamilyar sa kanya ang pangalan ng mga bata dahil ang mga ito ang palaging bukang-bibig ni Zen at Zan. Sorry po teacher. Hinihintay po kasi namin si nanay. Akala po namin sasama siya pero hindi daw po pala siya makakasama. Kaya po kami na lang ni Mega ang pumunta. Sambit naman ng batang lalaki. Sige kumain na kayo. Tipid nitong sambit sa dalawang bata. Tumayo siya at nag-abot ng paper plate sa dalawang bata. Siya na rin ang naglagay ng pagkain sa mga paper plates ng dalawa. Kumain kayo. Sabihin nyo lang sa akin kung gusto nyo pa. Wika ni Savannah sa dalawang bata. Salamat po talaga. Sambit ng mga bata sa kanya. Pinapwesto niya ito sa mga bakanteng upuan. Mukhang ang gutom na ang dalawang bata. Nauna pa nga itong matapos kaysa sa kanila. Muli siyang tumayo nang sumenyas ang dalawa na muli siyang bigyan ng pagkain. Hindi pa pala tapos ang dalawa. Akala lamang pala niya ay busog pa ang mga ito. Kawawang mga bata. First time na magdidiwang sana ng family day ay hindi pa talaga ito makaka-attend. Siguro naman ay matinding dahilan kung bakit naman wala ngayon ang mga magulang ng mga ito. Ayaw naman niyang mag-judge kaagad sa mga magulang ng mga ito. Pagkatapos kumain ng kanin ay kumuha siya ng desserts. Naglagay na rin siya para kay Stanley at sa mga kambal. Pati ang magkapatid na kara-rating pa lamang ay nilagyan na rin niya. Thanks Savannah. Sambit ni Stanley sa kanya. Ngumiti siya rito. Yung totoong ngiti. Walang anuman. Thanks for giving me this opportunity. Ang akala ko hindi ko na magagawa ito. O makasama kayo sa ganitong mga pagkakataon. Pero pinagbigyan mo ko. Savannah, maraming salamat. Napakamabait mo pa rin para sa isang katulad ko. Wika ni Stanley sa kaniya. Kahit naman siya ay hindi maintindihan ang sarili. Seeing his kids happy being with their dad makes her happier.
Araw-araw rin naman ay nakikita niya ang effort ni Stanley. Kaya nararapat lamang na hayaan niya itong maging malapit sa mga bata. It's hard for her na isantabi ang nakaraan nila. Pero ngayon ay mga batang sangkot na. Alam niyang dapat siyang magalit. Kamuhian at isumpa ito, ngunit hanggang kailan? He is trying to prove something. Tawagin man siyang tanga sa sandaling ito ay tatanggapin niya dahil tanging ginagawa niya ay para sa kaligayahan ng mga bata. Now that they are so close and inseparable, what else can she do about it? Hello po Mr. and Mrs. Tay Amora. Pagbati ng teacher ng kambal. Hello rin po, teacher. Bati niya. Ganun rin ang ginawa ni Stanley sa kanya. Gusto ko lang po magsalamat sa inyo sa support nyo po. Sobrang swerte naman po ni Zan at Zen dahil may mga parents sila na all-out support sa kanila pagdating sa school. Pagpapasalamat nito sa kanila. Walang anuman po yun, teacher. Alam mo naman na kahit na anong oras basta't para sa mga bata ay available kami ni Mrs. Nakangiting sambit ni Stanley na inakbayan pa siya. Nasa sang desk silang dalawa habang nasa likurang desk naman nila ang kambal. Ngumiti lamang siya sa teacher ng mga bata pero ang mga mata niya ay nasa kamay ni Stanley na nakakbay sa kanya. Ehem. Aniya at bigla namang tinanggal ni Stanley ang kamay nito na nakaakbay sa kanya. Ang sweet niyo po talaga. Lalo na sa games kanina. Nakakainggit po naman kayo. At ang dami pong humahanga. Super ganda at pogi niyo po. Bagay po talaga kayo. Kaya pala napakagwapo rin ng kambal dahil may pinagmanahan pala. Wika ni teacher na bakas sa mukha ang matinding paghanga. Thanks for the compliment, teacher, nakakahiya naman po. Wika ni Savannah. Kaya nga po, teacher, gusto na naming dadagan pa ang mga anak namin. Sayang naman ang lahi, hindi po ba? Wika ni Stanley na sumabat na naman. Tinapakan niya ang paa nito. Hindi naman ito sumigaw. Namilipit lamang ang katawan nito sa lakas ng pagtapak niya. Opo, pwede na pong sundan. Malaki na naman ang kambal. Salamat po ulit. Pati po sa napakaraming foods na naishare nyo po. Wika ng teacher bago umalis at pumunta naman sa ibang desk upang magpasalamat sa mga iba pang parents na pumunta. Ang dami nilang foods na dinala kanina. Nagluto rin si Stanley at bumili rin sila ng soft drinks kanina habang papunta sa school. Alam naman nilang hindi lahat ng mga magulang ay afford lalo na sa public schools. May mga nagdala at nag-share rin naman ng mga pagkain. Pero karamihan ay umaasa rin naman sa iba. Dito ay halo-halo na ang estado ng bawat pamilya. May mga may kaya at meron din namang average lamang at syempre maroon ding mas mahirap pa sa mahirap. Nabusog ka ba? Tanong niya kay Stanley na napakatahimik lamang sa tabi niya. Magsandok ka dun. Utos niya rito. Kanina kasi kahit kumuha na siya ng desserts ay pansin niyang kaunti lamang ang kinain nito. Gusto ko pa sana. Wika nito. Then tumayo ka. Ako pa ba ang kukuha para sa iyo, mister? Bulong niya sa tenga nito. Paano ako kukuha? Tinatapakan mo pa ang paa ko. Masakit kaya? Magkaka-arthritis na ata ako. Reklamo nito at saka pa niya tinanggal ang kanyang paa sa ibabaw nito. Sorry. Sige, akin na ang plato mo, ako na ang maglalagay ng foods. Ano pa ba ang gusto mong kainin? Tanong niya rito. Yung pansit mo. Namiss ko ang luto mo. Wika nito. Namula siya. Sige. Nilagyan niya ito ng pansit at mabilis lamang nitong naubos iyon. Hello everyone. Lumingon siya nang makarinig ng pamilyar na tinig mula sa bintana. Napatutok siya ng siling bibig nang makita kung sino ang bumati mula sa bintana. Tumayo siya at pinuntahan ang teacher. Hihingi siya ng permiso kung pwedeng pumasok ang mga kaibigan niya. Hello teacher. Pwede ko ba silang imbitahan na pumasok? Tanong niya at pagrespeto naman sa guro. Sure po.
Pakainin niyo po sila, wika ni Teacher Lane. Bumati naman sina Lucy at Zarina sa guro bago pumasok sa loob. Hoy, paano niyo kami nahanap? At bakit kayo nandito? Tanong niya sa dalawa na bigla na lamang sumulpot. Bago ang lahat, kakain na muna kami bago pa maubos ang mga pagkain. Wika ni Lucy na biglang dumiretso sa lamesa at kumuha na ng mga pagkain. Ang sweet nyo naman ni Pinsan. Nasa isang desk pa talaga at for the record, nakita namin na naglagay ka ng pansit para sa kanya. Wow, sana all. Tukso ni Zarina bago ito sumunod kay Lucy. Umupo naman ang dalawa sa bakanteng desk na nasa harapan nila ni Stanley. Stanley, ano na? After all these years ba may na-realize ka na? Ang saklap ng buhay, no? Pero ganyan talaga ang life. You'll not realize the value and worth of a person until it's gone. English yun ha. Napa-English ako dahil sa pansit. Natatawang sambit ni Lucy Hanag pinapapak ang pansit na luto ni Savannah. Natawa siyang bigla sa pinagsasabi nito. Nandito kami para bisitahin ka. Nang dumating kami sa mansyon, ang sabi nasa school daw kayo dahil may handaan. Itong si Lucy nang marinig ang salitang handaan. Mabilis ring hinanda ang kotse papunta rito. Birthday rin pala ng mga kuya mo mamaya kaya doon na lang kami matutulog para naman worth it ang panggasolina namin. Dagdag pa ni Zarina. Kaya, magkasundo ang dalawa dahil sa magkapareho ang ugali ng mga ito. Hello, bati ng kambal nang makalapit ang mga ito kina Lucy ay Zarina. Muntik ko nang makalimutan ang mga pamangkin ko sa sobrang gutom. Wika ni Zarina na pinagmano ang kambal at hinalikan rin sila ng mga ito sa pisngi. Super pogi. I hope hindi kayo magmamanasa. Hindi na nito na ituloy dahil kinurot na ito ni Lucy sa tagiliran. Sorry kambal ha. Patay gutom talaga ang mga tita ninyo kaya hindi kayo pinansin kanina. Sambit ni Lucy at bigla na lamang tumayo. Take 2 nito bago bumalik ulit sa lamesa upang kumuha ng pagkain. Pasensya na kayo sa mga tita kambal. Lalo na sa tita Lucy ninyo. Alam nyo na ngayon ang weakness namin. Kaya palagi kayong magluluto ng masasarap ha. Wika ni Zarina sa dalawang bata. Opo tita, masarap pong magluto si daddy. Sagot ni Zen. Ha? Kailan ka pa natuto pinsan? Magpaparosaryo na ba ako? Maang nataong ni Zarina. Natawa lamang siya dahil totoo namang hindi nakakapaniwala. PN san naman? Of course yes. People change. Hayaan mo. Huwag na muna kayong umuwi. Mag-picnic na muna tayo sa batis at ako ang magluluto. Wika ni Stanley na tila proud talaga sa sarili. Sige pinsan. Hindi namin aatrasan ni Lucy yan. Grabe ang babaeng ito, hindi pa tapos sa pa-take 2 niya. Wika ni Zarina nang tingnan si Lucy na kumukuha pa rin ng pagkain at hindi na bumalik sa desk nila bagkus ay umupo na ito mismo sa lamesang puno ng pagkain at doon na itinuloy ang pagpapa. Savannah, paano ko ba itaakwil ang babaeng yan? Nakakahiya siya ginang maging kaibigan, promise. Namumulang sambit ni Zarina habang tinititigan si Lucy na ganadong-ganado sa pagpapak ng mga pagkain. Tumayo naman si Stanley at kumuha ng soft drinks at ibinigay kay Zarina at kay Lucy. Dagdagan mo pa ng isang bote. Bitin pa yan. Sambit ni Lucy kay Stanley na muling bumukas ng isang soft drinks para rito. Nako, Lucy. Sana pala ay hindi nakita isinama pa rito. Sambit ni Zarina na napapailing na lamang. Natawa na lamang siya sa reaksyon ni Zarina. Kilalang kilala naman nila ang kaibigan kaya hindi na siya nagtaka pa. Ang sobrang cake na dala nila at pansit ay binalot niya para sa dalawang bata na sina Lego at Mega. Tuwang-tuwa naman ang dalawang bata nang matanggap ang mga pagkain na galing sa kanya. Hindi niya inaasahan na yayakapin siya ng mga bata. Sa simpleng paraan na iyon ay tila isang malaking bagay para sa dalawa. Naiiyak siya.
Napakalambing at napakabait ng dalawang bata para balewalain lamang ng mga magulang. Napapailing siya, marami ang hindi nagkakaanak. Samantalang yung mga binibiyayaan ng anak ay hindi pinapahalagahan ang bigay sa kanila ng Diyos. Uuwi na kayo. Sumama na kayo sa amin. Sambit ni Stanley sa dalawang bata. Sige po, maraming salamat po sa inyo. Napakabait nyo po. Sana po, katulad nyo rin po sina nanay at uncle. Wika ni Lego kay Stanley. Nagkatinginan sila ni Stanley. Don't worry kids. Baka busy lang talaga ang mga magulang ninyo. At saka, kapag may kailangan kayo, huwag maiyang magsabi sa amin. Handa kaming tumulong sa inyo dahil napakabait nyo po, sambit niya sa dalawa. Opo, salamat po. Sabay na sambit ng magkapatid. Paano Tara na? Wika ni Stanley sa kanila. Tumango siya rito. Nagpaalam na muna siya kay Teacher Lane bago sila umalis. Sina Zarina at Lucy ay naghihintay na sa parking lot. Kara-rating lang rin ni Mang Kanor kaya sila ang huling nakaalis sa classroom. Kaya tumulong pa sila ni Stanley sa pag-aayos at paglilinis ng classroom. Marami kasing kalat ang naiwan. Kawawa naman ang guro kapag ito pa ang mag-aayos. Iniwan nilang malinis ang classroom kaya panay ang thank you sa kanila ng guro dahil sa pagtulong raw nilang mag-asawa. Kung alam lang talaga ng guro ang totoong estado nila ni Stanley na hindi lamang pinapahalata. Nabusog ba kayo, Mega? Tanong niya sa batang babae. Kasama ng dalawang bata sina Zan at Zen sa upuan ng kotse. Magulo ang buhok ng bata, halatang hindi ito nagsuklay man lang. Hindi rin planchado ang mga damit ng dalawa at halatang ang mga bata lamang ang nag-e-effort na pumili ng mga damit na isusuot ng mga ito. Ano nga ba ang alam ng walang kamuwang-muwang na bata? Dito lang po kami. Maraming salamat po sa paghatid. Wika ni Lego. Salamat po. Bye. Zen at Zan. Sambit naman ni Mega na kamakaway pa sa kambal. Bye. Hope we could play again next time. Sambit naman ni Zen. Kanina pagkatapos kumain ay nagpaalam ang apat na maglaro sa labas. Nakangiti siya habang tinitingan ang dalawang batang tumatakbo patungo sa bahay ng mga ito na itinuro ni Lego sa kanya kanina. Hala, yung cake at pansit nila naiwan. Wika niya. Wait, dadalhin ko muna sa bahay nila. Wika niya at biglang lumabas sa kotse. Sayang naman. Tuwang-tuwa pa naman ang mga bata kanina nang iabot niya ang pansit at cake sa munting kamay ng mga ito. Nang bumaba siya ay nakita niyang napahinto rin sina Lucy at Zarina. Kumaway siya sa dalawa at itinaas ang dala niyang plastik at itinuro sa lumang kubo kung saan siya papasok. Malayo pa lamang ay dinig na niya ang iyak ng mga bata. Huminto siya saglit at sumilip sa butas at napakunot siya sa kanyang nakita. Mga suwail kayo, ang sabi ko, hindi kayo pupunta sa eskwelahan. Pero ang tigas ng ulo niyong dalawa. Mga buwisit kayo, mga malas kayo sa buhay ko. Sigaw ng babae habang pinapalo ang dalawang bata gamit ang Wallace Tingting na hawak nito. Sorry po nanay, hindi na po mauulit nanay. Malakas na palahaw ng mga bata. Talaga lang ha. Sige mamaya wala kayong hapunan. Ganyan ang mga batang matitigas ang ulo. Sambit nito na sige pa rin sa pagpalo sa mga bata. Hoy, Grace, itigil mo na yan. Palagi mo na lang pinapalo ang dalawang yan. Ano ba ang problema mo? Kung gusto nilang pumunta sa family day di hayaan mo na. Mga bata ang mga yan. Lumabas naman ang isang lalaki at hinayla ang Wallace sa kamay ni Grave. Mega, Ligo, umakyat na kayo. Bantayan nyo ang kapatid ninyo ha. Maghugas na rin kayo ng pinggan. Call Ligo. Bukas sumama ka sa akin sa palayan. Dagdag naman ng lalaki. Isa ka pa, alam mo ba? Nagsisisi ako sa lahat-lahat ng desisyon ko sa buhay.
Bakit ba nagpanggap ka pang mayaman noong nasa Manila tayo? Isa ka lang naman palang hamak na magsasaka. Nagka-leche-leche ang buhay ko nang dahil sa'yo. Bailang naman ni Grace sa lalaki. Ang sabi mo gagawin mo akong reyna. Pero nang iuwi mo ko sa probinsyang ito, reyna ng kubo at ng banyera pala ang gagawin mo sa akin. Reklamo ni Grace na namumula ang mga mata sa galit. Mahal kita kaya nagawa ko yun. At huwag mo naman sana akong bigyan ng rason para iwan ka. Kailan ka ba magiging kontento sa buhay mo, Grace? Hindi ka ba masaya sa atin? Hindi mo ba naiisip ang anak natin? Malungkot na sambit ng lalaki. Hoy, Ligo Mega, tigilan nyo na yang pag-iyak nyo riyan. Kapag ako magagalit ngayon hindi lang palo ang aabutin ninyo. Ibibitin ko kayo ng patiwari. Sigaw ni Grace sa dalawang bata na hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak. Sa lakas ba naman ng palo ng bruhang si Grace kumpara sa payetot at munting katawan ng mga bata? Sige Grace. Subukan mong gawin yon at sisiguraduhin kung may kalalagyan ka. Hindi ka pala talaga nagbago. Demonyo ka pa rin. Nakita ko kung paano mo saktan ang mga anak mo. Anong klase ka bang nanay? Wika niya kay Grace. Hindi na niya kaya pang tumingin na lamang at pakinggan pa ang lahat ng sinasabi ni Grace. Sino ka ba, miss? Tanong ng lalaki dahil bigla na lamang siyang sumulpot. Si Grace naman ay biglang natulala sa isang tabi at tila ba nakakita ito ng multo. Kaibigan ko dati si Grace. Nang iinsulto niyang sagot, kunin mo ito mister. Pagkain niya ng dalawang bata. Ikaw, ang laki ng katawan mo. Bakit kailangan mo pang dalhin si Lego sa palayan? Kinder pa lang yan, 5 taong gulang. Hayaan nyo na munang e-enjoy nila ang kabataan nila. Suportahan nyo sila sa pag-aaral. Kaya nyo naman siguro. Tama lang naturuan nyo sila ng simpleng gawaing bahay. Pero ang trabahong pangmatanda hindi pa siguro at lalo na yang pagpalo at pananakit mo sa kanila Grace. Mahaba niyang salaysay sa dalawa. Miss, bakit naman kami maniniwala sa'yo? Wika ng lalaki sabay kuha sa plastic na inabot niya rito. Dahil ako lang naman ang magpapahirap sa inyo kapag ginawa niyo pa yun ulit. Wika niya sabay bunot ng 2 baril sa likuran niya at ikinasa iyon. Savannah hindi na mauulit pa. Pangako. Sa wakas ay nagkaboses na ulit si Grace. Miss, tatawag ako ng pulis. Harassment ito. Wika ng lalaki nang makita ang baril niya. O ayan. Tawagan mo na ang Chief of Police. Ninong ko yun at baka kayo pa ang makukulong dahil I am sure nagkapasa ang 2 bata at akong magiging witness. Sambit niya. Tila natauhan naman ang lalaki sa narinig. Si Grace naman ay biglang naging parang maamong pusa sa sandaling iyon. May problema ba? Wika ni Lucy. Bumaling siya nang makita sina Lucy at Zarina sa likuran niya. Ito ang mga magulang na naabutan kong sinasaktan ang mga bata. Wika niya. Abay sinasaktan. Pasayawin ko kaya kayong dalawa. Sambit ni Zarina at inilabas rin nito ang baril at itinutok sa dalawa. Ganon din ang ginawa ni Lucy. Sa oras na sasaktan nyo pa ang mga bata ay babalikan namin kayo at sa mismong kinatatayuan ninyo ang magiging libingan ninyo. Maliwanag. Sambit ni Savannah sa dalawa. Ngunit napakatahimik lamang ng dalawa at tila ayaw buksan ang mga bibig ng mga ito. Hanggang sa binaril ang lupa sa harapan ng dalawa. Nagsisigaw at nagsitalo naman ang dalawa sa sobrang takot. Opo. Ito lang naman kasing si Grace ang namamalo. Lalo na kapag talo sa tungits. Wika ng lalaki. Walang palo. Walang tungits at walang sigaw sa mga bata. Maliwanag ba? Ikaw Grace. Alagaan mo ang mga bata. Asikasuhin mo sila sa eskwelahan. Nanay ka. Gawan mo sila ng baon at ayusin mo ang pananamit nila. Magbago ka na. Tumatanda ka na.
Wika niya kay Grace. Huwag niyo sanang balewalain ang warning namin sa inyo dahil hindi kami nagbibiro. Wika naman ni Zarina. Ikaw lalaki. Kung aalis ka, umalis ka na. Wika niya sa lalaki. May nakasukbit kasing bag sa likod nito. Opo. Pupunta pa ako sa sakahan. Wika nito at lakad-takbo ang ginawa upang makalayo na sa kanila. Sumenyas siya kay Grace upang lapitan siya. Grace. Ang mga bata. Sino ang ama nila? Wala kasing hawig kay Grace ang mga bata. Kay Don Israel. Sagot nito. Kung ganon, huwag mo namang ibunton ang galit mo kina Ligo at Mega. Mga anak mo sila. Bibigyan kita pagkakataon ngayon, Grace. Kung hindi ka magbabago, kukunin ko sila sayo at sisiguraduhin kung hindi mo na sila makikita pa kahit na kailan. Banta niya. Huwag, Savannah. Patawarin mo ako. Hindi na mauulit. Hindi ko kayang mawala sila. Mahal ko ang mga anak ko. Naiiyak na sambit ni Grace. Magbago ka. Gamitin mo ang mga anak mo bilang inspirasyon mo sa pagbabago mo. Gusto kitang saktan ngunit dahil sa mga anak mo. Nagpipigil lamang ako. Pero sa susunod na saktan mo pa sila. Sinisiguro kong magsisisi ka. Muli niyang banta. Patawarin mo ako, Savannah. Hindi na maulit pa. Susubukan kong maging mabuting nanay. Mahal mo ba ang asawa mo? Alam mo hindi naman tinitingan sa estado ng buhay ng isang tao. Kapag mahal mo, tanggapin mo siya. Hindi naman pera ang sukatan ng lahat ng bagay. Yan ang kailangan mong isipin at ang pagiging mukhang pera mo ang dapat mong baguhin. Mahal ko naman siya pero mahirap siya. Nagpanggap lang noon na mayaman. Sagot nito. Ang sarap mong sampalen pero sayang ang hands pa ko sa'yo dahil sa kakapalan ng mukha mo. Mahal ko si Patrick. Naiiyak na sambit nito. Naiinis lang ako kapag inisip ko kung paano niya ako nilinlang kaya nalulong ako sa sugal dahil sa depression. Nanginginig at naluluhang sambit ni Grace. Mahal mo naman pala. Di tanggapin mo at maging kontento ka para lubos kang maging masaya. By the way, buhay si Don Israel at kapag nalaman niya ang tungkol sa mga anak ninyo, I am sure kukunin niya ang mga bata at nanganganib rin ang buhay ng asawa mo. Pero, galit ka naman kay Patrick, di ba? Dahil mahirap siya. At sasama ka kay Don Israel dahil bilyonaryo siya. Sambit niya. Natigilan si Grace. Tila ba nag-iisip ito ng malalim sa sandaling iyon. Savannah, tulungan mo ako. Ayaw kong mawala ang kambal. Nawala na nga dati ang isa. Triplets sana sila. At si Patrick, mahal ko siya. Hindi ko kayang mawala siya. Tulungan niyo ako, Savannah. Kapag kukunin niya ang mga bata, magiging mamamatay tao rin sila kagaya ni Don Israel. Lumuhad si Grace sa paanan niya. Tanga ka ba? Bakit naman kita tutulungan? Sa lahat ba naman ng ginawa mo sa akin? Wika niya kay Grace. Tumayo siya at mabilis na umalis sa harapan ng babaeng patuloy pa ring umiiyak at tinatawagan ang pangalan niya. Pero ang mga bata ay tutulungan niya dahil kapag nakuha ang dalawa ni Don Israel ay siguradong magiging katulad rin ng Don ang mga bata. At sino pa ba ang magmamana sa kung anong negosyo ng Don? Kundi ang anak nito. Hanggang sa pumasok na siya ulit sa kotse ay tila siya naman ang napililan. Siguro nga ay may rason ang Diyos kung bakit nila kailangang umuwi muli at isa na rito ang pagligtas niya sa mga bata. Paano kung hindi niya ito natuklasan? Habang buhay na mabubuhay ang mga bata sa galit ng nanay ng mga ito. Napakabait ng mga bata at hindi nila deserved ang mga palo at masasamang salita na araw-araw nilang naririnig at natatamasa sa kamay ni Grace na galit lamang pala sa sarili. Pinangako niya na kapag patuloy pa rin itong sasaktan ang mga bata ay kukunin niya ang dalawa at isasama sa Spain sa pagbalik nila. Savannah, is there something wrong? Natahimik kang bigla. Nag-aalalang tanong ni Stanley sa kanya pagkagaling niya sa kubo ni na Grace.
Ngunit hindi niya nagawang sagutin si Stanley hanggang sa nakarating na sila sa hasyenda ng kanyang kuya. Savannah, you didn't answer me. Is there something wrong? Nagkaganyan ka lang after chasing those kids. Muli nitong tanong sa kanya. Nasa ilalim siya ng isang punong mangga at nakaupo sa mahabang upuang gawa sa kawayan. Ang mga bata ay nasa loob na ng mansyon at naglalaro. Napaka-inosente ni Kambal. Para silang nagkakasundo ng mga batang iyon. Stanley, naabutan kong pinapalo ng nanay yung mga bata. Siya ay minamaltrato sila at sinasabihan sila ng masasamang salita na hindi dapat para sa mga bata. Sagot niya. Paano kaya nakayang saktan ng isang nanay ang mga batang iyon? Ang liit pa nila. 5 years old, imagine. Wika ni Stanley na hindi makapaniwala. Stanley, anak sila ni Grace Rosauro. Sinabi niya sa akin. 3 sana ang anak niya. Yung isa nawala dahil nakunan siya. Nalaglag ang isang bata. Yung nanay ni Mega at Lego ay walang iba kundi ang babaeng naging dahilan kung bakit ganito tayo ngayon. Prank kanyang sambit. Savannah, I am sorry. Alam kong mahirap para sa iyo pero nagsisisi ako, Savannah. Alam kong hindi biro ang lahat ng ginawa ko noon. Niloko kita noon. Pero naniniwala ako. Kung kaya ko lang ibalik ang panahon. Hinding-hindi kita sasaktan. Lubos akong nagsisisi, Savannah. Maniwala ka, at kung nandito man siya o ang mga batang yun, let's just ignore them. Natatarantang sambit ni Stanley sa kanya. Minsan, bumabalik ang lahat sa isip ko, Stanley. I swear gusto kong bigyan ka ng isa pang pagkakataon. Para kay Zan at Zen na laging excited na makasama ka. Pero minsan bumabalik ang lahat at hindi ko mapigilan, Stanley. Naiiyak niyang sambit kay Stanley. Hinawakan siya ni Stanley sa magkabilang balikat. Tignan mo ako, Savannah. Please. Tutulungan kita. Hayaan mo akong tulungan kang kalimutan ang lahat. Lalo na ang nakaraan. Mamahalin kita. Buburahin ng pagmamahal ko ang sakit na yan, Savannah. Bigyan mo lang ako ng isang huling pangalawang pagkakataon. Pagmamakaawa ni Stanley sa kanua. Mariin siyang tumango. Hahayaan niya si Stanley. Tiyak na bibigyan niya ito ng isa pang pagkakataon. Upang patunayan na karapat-dapat siya sa pagkakataon na iyon. Salamat. Salamat sa pagkakataon. Hinding-hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito, Savannah. Seryosong sabi ni Stanley tsaka niyakap niya ng mahigpit si Savannah. Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Muling pagbigyan ang pusong nagmamahal. Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Napalingon sila nang marinig ang boses ni Lucy at Zarina ay kumakanta sa likornan nila. Kumuha siya ng maliit na bato at pinagbabato ang mga ito. Tumakbo naman ang dalawang palapit sa kanila ni Stanley. Hoy ikaw, Stanley, sana naman nauntog na yang ulo mo. Or baka naman kulang pa. Next time para mas makapag-isip ka ng malinaw. Umakyat ka sa puno ng nyog mo at tumalon ka pababa. I am sure mauuntog ka talaga, boy. Mahabang advice ni Lucy kay Stanley. Ikaw naman, Lucy, inaaway mo si Stanley. Baka nakalimutan mo ang pangako ni Stanley na ipagluluto tayo bukas sa batis. Baka hindi ka pa kakainin yan. Paalala naman ni Zarina sa kaibigan. Oo nga pala, muntik ko nang makalimutan. Ikaw naman, Savannah, nakita mo naman nagbago na itong si Stanley. Bigyan mo na ng chance ang tao. Matagal na panahon na ang lumipas at pakiramdam ko ay sising-sisi na siya. Sobra. Tila umiba ang tono ni Lucy na ngayon ay kampi na kay Stanley na siyang manlilibre ng pagkain bukas. Muntik ko na rin palang makalimutan. Pupunta pa pala ako sa palengke at marami akong dapat na bilhin para bukas. Tumayo si Stanley nang maalala na may importante pa pala itong gagawin. Stanley, dito ka na magdi-dinner ha. Nagpapaluto si Cassius ng foods. Birthday treat niya. Pahabol na sambit ni Savannah kay Stanley. Sige, Savannah,
Tingnan ko kung makakauwi ako ng maaga. Alam mo naman na medyo malayo ang palengke dito sa atin at baka gabihin ako. Basta bukas. Maaga tayo. Sa tabi ng batis tayo magluluto at mag-ihaw. Wika ni Stanley at muling kumaway sa kanila bago ito umalis. Tinitigan niya ito habang unti-unting nawawala mula sa kanyang paningin. Hey! Anong ginagawa niyo rito sa labas? Boses ni Cassius na ginulat silang tatlo. Nakahawak ito ngayon sa magkabilang balikat niya. Ano, papasok na ba sa loob? Luto na ba? Gutom na kami, Cassius. Sambit ni Lucy na hinihimas ang tiyan nito. Gutom ka na, Lucy. Ang sabi ni Zarina, napakarami mo nga daw kinain kanina sa school. Ikaw talaga. Wala ka talagang sinasantong okasyon. Pati lamay siguro ay hindi mo palalampasin. Sambit ni Cassius na nakangiting nakatingin kay Lucy. Ha, nakakainsulto ka naman, Cassius. Nahiya tuloy akong kumain mamaya sa pa-birthday treat mo. As if naman ang dami ng handa, ML. Wala namang lechon at macaroni salad. Ha nako, kung ako ang girlfriend mo na dadalo mamaya sa birthday mo, makikipag-break ako sa'yo. Sa pagiging kuripot mo na yan. Magkaka-ulcer ako. Wika ni Lucy na inikat pa ang mga mata kay Cassius. Pambihira naman. Makikikain na nga lang nagreklamo ka pa sa handa ko. Ni hindi ka nga imbitado. Banat ulit ni Cassius. Ang sama mo, Cassius. Hindi bale. Hindi na ako kakain. Babalutin ko na lang ang share ko. Dagdag pa nito. Hoy kayong dalawa para kayong mga bata dyan. Cassius naman hindi ka pa talaga naz-anay dyan kay Lucy. Pumasok na sila sa loob at tinulungan ng maghanda. 5 putahe ang pinagluto ni Cassius na mukhang masasarap. Tapos na silang kumain nang dumating si Stanley. Sa mansion nito iniwan ang mga pinamailing seafoods at iba pang mga karne na iihawin nito bukas. Sinamahan ni Savannah ito sa hapag-kainan dahil hindi pa raw ito nakapag-dinner. Sina Lucy at Zarina naman ay kasama Cassius sa isang malaking kubo sa ilalim ng manggan at nag-iinuman. Umupo siya sa tabi ni Stanley at pinagmamasdan ito habang kumakain. Gutom ka na talaga. Sambit niya rito nang makitang ganado itong kumain. Nakadalawang scoop na nga ito ng kanin. Noong mga nakaraang araw ay 3 hanggang 4 na kutsara lamang ng kanin ang pansin niyang nauubos nito. Ganado lang ako dahil nandito ka sa tabi ko. Salamat, Savannah. Pinisil nito ang kanyang kamay. Masarap lang talaga ang luto ni Manang kaya ganado ka. Wika niya rito. Dalian mo na riyan dahil kanina ka pa hinihintay ni Cassius. Naghihintay na raw ang baso mo. Hindi na ako sanay uminom. Tumigil na ako sa pag-inom ng alak years ago. Wika nito. Pagbigyan mo na si Cassius. Ngayon lang naman siya nag-anyaya. Birthday naman niya. Wika ni Savannah. Bumaba sila pagkatapos kumain. Ang masasayang halakhakan ang sumalubong sa kanila nang makarating sa kubo kung nasaan ang tatlo. Hoy! Ikaw Cassius Tay Amora. Masaya ka ba para kay Savannah at Stanley? Do you believe in second chance or hindi? Sumagot ka. Boses ni Lucy ang umalingaw-ngaw sa sandaling iyon at tila in-interview nito si Cassius. Of course I am happy. I believe in second chance of course. Walang perfect na relationship, hindi ba? Para sa akin kung masadong perfect ang isang relasyon. There must be something wrong, right? Pero yung relasyon na dumaan sa sakit sa napakadaming problema at trials. That's the perfect kind of relationship. Mahabang paliwanag nito. Amen. Sagot ni Zarina. Ganyan ang palaging sagot ng mga lalaki. Boys believe in second chance kasi kayo naman talaga ang may dahilan kung bakit inimbento ang second chance. Dahil yan sa pagloloko nyo. Bailang ni Lucy. Ha? At nagtanong ka pa talaga sa akin about second chance tapos kokontrahin mo lang ang sagot ko. Wika nang nangangalaiti sa inis na si Cassius.
Tumawa naman ng malakas si Zarina nang makita ang pagkainis ni Cassius kay Lucy. O ikaw Stanley, sana nga lang ay totoo na yan. Baka iniiskam mo lang kami. At saka, kung makakakita ka lang ng cutie baby girl, makakalimutan mo na naman ang lahat-lahat. Proven and tested na ba yang bagong Stanley Tay Amora? Tanong ni Lucy kay Stanley. Nakita niyang inalok ni Cassius ng isang baso ng alak si Stanley at mabilis yung nilagok ni Stanley. Lucy, kaya humihingi ako ng pangalawang pagkakataon. Dahil marami akong natutunan tungkol sa nakaraan ko at pinagsisihan ko na ang mga pagkakamali ko noon. Tipid na sagot ni Stanley kay Lucy. Don't promise. We want action. Yang promises na yan pwedeng makalimutan in a minute. In an hour. Sagot ulit ni Lucy kay Stanley. Pwede ba? It's my birthday. Para kang pastora dyan, Lucy. Saway ni Cassius kay Lucy. Sorry na po na carried away lang. Alam nyo naman ang ugali ko. I don't believe in second chance. I only believe in take two sa mga kainan. Natatawang wika nito na ikinahalakhak naman nilang lahat. Yung seryosong usapan pero naging tawanan ang ending. Talagang loka-loka talaga itong si Lucy. Mas masahol pa ito kay Zarina. Mga heartbreaker talaga kayong mga Tay Amora. Wika ni Lucy. 3 oras silang nag-usap-usap sa labas hanggang sa naubos nila ang alak na binili ni Cassius. Lasing na si Cassius. At si Lucy naman ang umalalay rito. Siya at si Zarina naman ang umalalay kay Stanley. Hoy! Cassius, wag mo akong pagsamantalahan ha. Puny MS ka. Painom-inom ka tapos lampasay ka ngayon. Kung ako ang girlfriend mo, itatali kita sa punong mangga. Inis na sambit ni Lucy kay Cassius na napapangisi sa malabalang bibig ni Lucy. Ang sarap niyong paguntugin mga Tay Amora kayo. Haste am igat mo. As in sobrang bigat. Yung mga calories ko, natunaw na sa kabigatan mong animal ka. Uubusin ko ang mga natirang ulam mo, sige ka. Dagdag pa nito. Dinig sa buong kabahayan ang boses ni Lucy. Bes, ikaw na muna ang bahala sa kanya ha. Sumakit tiyan ko. I need to use the bathroom. Sambit ni Zarina sa kanya nang malapit na silang makapasok sa guest room. Inihiga niya si Stanley sa kama. Kumuha siya ng malinis na damit at ng maliit na body towel at nilinis muna ang katawan. Una niyang pinalitan ang polo shirt nito. Tinanggal ang sapatos at medyas at sinunod naman niyang ibinaba ang pantalon. Sanay siyang palitan ang damit ni Stanley sa tuwing ito ay nalalasing lalo. Ayaw niyang may matutulog sa kama na hindi malinis ang damit dahil dumidikit ang amoy ng pawis sa kama. Napalunok siya ng laway nang makitang nakabrief lamang si Stanley. Hindi na siguro niya papalitan yun. Sapat na ang shorts at t-shirt ng kuya niya para kay Stanley. Isusuot na sana niya ang shorts kay Stanley nang bigla siya nitong hinawakan sa braso at mabilis siyang nabuwal sa ibabaw nito. Mabilis rin namang kumilos si Stanley upang ito naman ang mangibabaw sa kanya. Amoy na amoy niya ang hininga nito at ang mabilis na paghinga ni Stanley habang ang mga mata nila ay nakatitig sa isa't isa. Walang isang salita ang namutawi sa mga bibig nila nang tuluyang ibinaba ni Stanley ang mukha nito upang sakupin ang kanyang bibig. Naramdaman niya ang malalambot nitong lips na dumampi sa kanya. Sa isang iglap ay natagpuan niya ang kanyang sarili na tinutugon ang mga maiinit na halik ni Stanley. Ang kaninang banayad na halik ay naging marahas na tila ba kay tagal nang nanonuyot ang kanilang mga bibig at ngayon lamang nabasa ng laway. Sinisip-sip ni Stanley ang kanyang bibig. Nakakapaso ang mga halik at yakap ni Stanley. Parang bulkang sasabog sa init ang katawan ni Savannah. Pareho silang hinihingal ng bitawan ang bibig ng isa't isa. I miss you so much my love. And I really love you. Bulong niya sa tainga niya habang hinahalikan siya papunta sa leeg niya. Muling bumalik ang mga bibig ni Stanley sa lips niya.
At muli ay nagsimula na naman ang maiinit na tagpo ng kanilang mga bibig. Muli niyang naramdaman ang pagsakop ng mga bibig ni Stanley sa kanyang bibig. Natagpuan niya ang sarili niya na nalulunod mula sa mga halik ni Stanley. Naramdaman niya ang mga kamay ni Stanley na tinatanggal isa-isa ang kanyang mga botones hanggang sa lumantad ang kanyang suot na bra. Huminga siya ng malalim bago siya lumapit ng husto palapit sa paghalik sa kanyang bibig ni Stanley habang siya ay umuungol ng napakalakas. Napol-iyad siya ng kaunti habang tinatanggal ni Stanley ang hook ng kanyang bra. Nakita niya ang paglunok ni Stanley habang pinagmamasdan ang kayamanan niya. Beautiful as always. Sambit ni Stanley at saka bumaba sa metatayog niyang bundok at isa-isang nilasap ang tuktok. Napasinghap siya nang maramdaman ang mainit na palad ni Stanley na hinihimas ang kanyang kaliwang dibdib. Sinabunutan ni Stanley ang buhok nito na kumalas sa pagkakatali. Nilakbay niya ang kanyang kamay sa malapad at sa mabalahibong dibdib ni Stanley. Hinimas niya ang abs nito. Ang katawan ni Stanley ay hindi kailanman naging ganito kahanga-hanga. Ang kanyang katawan ay mas katulad ng isang lalaking lumaki sa bukid. Sexy at perpektong hugis na bagay sa kanya kumpara noong office man siya 5 taon na ang nakakalipas. Napaungol siya nang bumaba ang halik ni Stanley patungo sa tiyan niya at inikat-ikot nito ang dila sa pusod niya. Pagkatapos ay umakyat siya pabalik sa kanyang mga bundok. Pinupuri ang kadakilaan nito. Habang ang malilikot nitong mga kamay ay mabilis na tinatanggal ang botones ng kanyang pantalon at ibinababa ang zipper nito. Mabilis na tinanggal ni Stanley ang pantalon ni Savannah hanggang sa tanging lace panty na lamang ang natira. Hinayla niya ang ulo nito upang halikan ito sa bibig. Kakaibang init at kiliti ang nararamdaman ni Savannah nang idinikit ni Stanley ang katawan nito sa kanya. Ramdam niya ang matigas na bagay na iyon sa tapat ng gitna niya. Lalong nagalit ang halimaw na iyon sa loob ng salawal na tila ba gustong-gusto na nitong makawala. Naramdaman niya ang paghawak ni Stanley sa kanyang panty. Dahan-daang ibinaba ni Stanley ang panty lace niya at sinunod naman nitong ibinaba ang brief nito. Hindi ko na makayanan, sweetie. Pakiusap, papasukin mo na ako. Bulong nito sa tainga niya nang makitang tila nababaliw na siya sa sarap. Alam niyang ganoon din ang nararamdaman niya. Madyaging maingat ako, love. Katulad ng dati. Palagi siyang nasasaktan sa alaga niya sa tuwing may mangyayari sa kanila. Pero alam rin niya na ilang segundo lang ay mapapalitan na ito ng kasiyahan. Stanley, masakit. For sure it's really painful. Sa laki ng alaga ni Stanley. Mahihirapan na naman ito. Ang tagal siyang hindi napasukan. Ano pa ba ang aasahan niya? Sa isang iglap ay itinodo ni Stanley ang pagsagad sa kaibuturan niya. Napahiyaw silang dalawa nang muling bumaon ang alaga. Hindi muna siya gumalaw. Umabot ang mga mata nito sa mata niya. At habang nag-iisa ang kanilang katawan ay nagtitigan rin ang kanilang mga mata. I love you, Savannah. Bulong ni Stanley at nagsimula na itong gumalaw sa ibabaw niya. Parang kuryenteng dumadaloy sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan ang bawat sarap na hatid ng kanilang mga katawan na muling naging isa. Noong una ay dahan-dahan at ingat na ingat ang paggalaw ni Stanley. Ngunit ng kalaunan ay naging mas wild si Stanley. Mas naging malakas at mabilis ang pagbayo nito sa kanyang ibabaw. Paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan niya. Mahigpit rin siyang nakayakap sa legs nito na tila ba ayaw niyang makawala ito sa ibabaw niya. Palalim ng palalim ang paghaukay ni Stanley sa loob ni Savannah. Ang bawat kasunod na bayo ay mas pinadiin pa ni Stanley at mas sumarap pa ang sensasyong hatid na yan sa kaibuturan niya. Savannah, it's almost there, love. Ungol ni Stanley habang patuloy siyang inaararo. Sige, Stanley. Bulalas niya nang maramdaman din niyang malapit na rin siya.
Todo ang pag-ungol nilang dalawa habang hinihintay nila ang pag-agos ng rurok ng kaligayahan. Ang lakas ni Stanley. Hindi ito tumigil sa paggalaw hanggang sa kapwa nilang naramdaman ang pagsalpukan ng mga katas nila. Hinihingal si Stanley pagkatapos siya nitong bayuhin. Hinalikan ni Stanley ang kanyang bibig. At sa akin ka na ulit, Savannah. Pangako, hindi kita sasaktan. Isang pagkakamali na minsan ko nang ginawa. Kahit na dulo ng mga daliri mo ay iingatan ko at sa sandaling ito. Hindi ko nahahayaan na may Ira pa sa atin. Alam ko, hindi ako perpekto. Pero sa pagkakataong ito, magiging perpekto na ako para sa iyo. Pangako, at hinalikan niyang muli si Savannah. Nagyakapan silang dalawa nang hindi man lang nagbibihis ng damit. Ang bagay na iyon kanina ay isang pagkakaisa ng kanilang puso. Mangyaring mag-ingat sa aking puso sa pagkakataon na ito, Stanley. Kung may balak kang saktan ulit ako, wala na akong naipon pang iba pang pagkakataon para sa iyo. Ang isang pagkakataon ay sapat na para sa iyo. Kaya gamitin mo ito ng tama at maging matalino. Bulong niya sa tainga ni Stanley. Ang bagay na iyon, ang totoong tumatakbo sa isip niya ngayon. Sapat na ang second chance. Kung gagawin pa ulit ni Stanley iyon, isa na iyong sakit na hindi na maaaring lunasan pa. Kinabukasan, nagising siya ng mag-isa sa kama. Hinawakan niya ang kanyang katawan. Panaginip lamang ba iyon kagabi? Ang huling bagay na natatandaan niya. Wala siyang saplot at kasama niya si Stanley sa kama. Pero ngayon, nagising siyang mag-isa. Nasaan ang magaling na Herodes na iyon? Tumayo siya at muli siyang napaupo. Ang sakit ng kanyang gitna. Pumasok siya sa CR at umihi. Masakit ang kanyang gitna. Naalala niya bigla kagabi ang kasabikan ni Stanley. At halos lumubog siya sa kama dahil sa malalakas na pagbayo nito sa kanya. Kung tinapay ang hiyas niya, siguradong durog talaga ito. Napailing na lamang siya at napakagatlabi. After 5 years ay ngayon lamang siya ulit nakaramdam ng ganoong Senador Sayen. Namula siya habang iniisip ang kanilang mainit na tagpo kagabi. Sobrang sarap at ibang klaseng ligaya ang naramdaman niya sa kandanggan ng dating asawa. Parang naririnig pa niya ngayon ang ungol. Mura at pangalan niya na sinasambit nito sa gitna ng kaluwalhatian kagabi. Bumaba siya sa dining area dahil nakaramdam na kaagad siya ng gutom. Nag-aalmusal na sina Cassius, Zarina, Lucy at ang dalawa niyang anak. Ngunit wala si Stanley. Napakunot ang noo niya. Naisahan lang talaga siguro siya ng Herodes na iyon kagabi. Baka gusto lang niyang patunayan na head over heels parent ito sa kanya. Pumasok na muna siya sa kwarto ng daddy niya. Hinalikan niya ito sa noo at sandaling kinausap. Mag-iisang buwan na ito sa kama but she still believed that one day he will wake up again and be with them. Halika na. Kumain ka na bes, mukhang gutom ka na. Wika sa kanya ni Zarina nang mapansin siyang lumabas sa kwarto ng daddy niya. Umupo siya sa tabi ng mga bata upang sabayan ang mga ito. Kumakain na pala kayo ng gulay mga anak. Wika niya sa dalawang bata na ang inuulam ay sari-saring gulay. Of course mom, ang sabi kasi ni daddy healthy ito. Siya nga po nagluto kanina. Sagot ni Zen. Oh really? At nasaan na siya ngayon? Walang emosyon niyang tanong. Nagsandok na rin siya ng kanin at ulam. Nakapagluto pa pala ito. Umuwi na muna. Magpapalit raw ng damit at may kukunin siyang mga sangkap para sa pagluluto niya. Si Cassius ang sumagot. Mommy, nakalimutan mo na ba? Ngayon tayo maliligo sa batis. Namimilog ang mga matang tanong ni Zan. Ay oo nga pala. Muntik na niyang makalimutan. Sige mga anak, pagkatapos kumain sundan natin ang daddy ninyo. Baka kailangan niya ng tulong. Wika niya. Nakita naman niya ang kasiyahan sa mukha ng mga bata nang mabanggit ang pagsunod sa ama ng mga ito. Hindi naman nagtagal ay binihisan na niya ang mga bata.
Dadaan na muna sila kay Stanley at sabay na silang pupunta sa batis. Susunod na lamang rin daw ang mga kaibigan niya. Naabutan nilang naghahanda ng mga dahon ng saging si Stanley. Ang sabi nito ay ito ang gagawin nilang plato mamaya. Marami na rin itong hinandang mga gamit. Stanley, parang 1 linggo ka ata sa batis ha? Tanong niya rito. Kailangan natin yan. Ready na ba sila? Mauuna na lang tayo. Tanong nito. Lumapit si Stanley kanya at hinalikan siya nito sa bibig. Hindi niya inaasahan na gagawin iyon ni Stanley. Pati mga anak nila ay nagsisipalakpakan nang makita ang ginawa ng ama. Nakita niyang sabay pang nag-thumbs up ang mga bata kay Stanley. Napangiti na lamang siya sa mga ito. Bata pa lamang ay alam na ng mga ito kung ano ang kilig moments. Baka mamimiss niya ang mga ngiti at kaligayahan na iyon kung hindi niya piniling bigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Sino ang mas makikinabang sa kanyang desisyon? Ang kanilang anak na nangangailangan ng imahe ng isang ama. Ang akala niya ay hindi na niya kailangan pang ipakilala ang mga ito sa ama. Ngunit ang hindi niya napagtanto ay ang mga pakinabang nang nandoon si Stanley sa buhay ng mga anak. Magandang umaga mga kids. Boss at sayo po. Bilo-bilo in the morning. Sambit ng isang belang kinitang babae na may dalang isang tasa ng umuusok na bilo-bilo raw. Lumapit ito kay Stanley at inabot ang tasa. Salamat, Mercy. Tipid na sambit ni Stanley sa babae. Saan po kayo pupunta? Tanong nito. Sa batis. Maliligo kami ng mga anak at asawa ko. Sagot naman ni Stanley. Wow, pwede po bang sumama? Matagal na rin akong hindi nakaligo sa batis. Baka miss na ako ng mga engkanto doon. Natatawang sambit ni Mercy. Hello po, ako po si Mercy. Palagi ko pong pinaglulutuan si boss ng bilo-bilo. Kamakaway na sambit ng babae sa kanya. Mercy, pasensya ka na. Tumulong ka na lang sa pagbantay rito ha. Wika ni Stanley. At saka po, baka malunod po kayo sa batis aling Mercy. Singit naman ni Zen. Ouch! Batang ito, tinawag pa akong aling Mercy. Sige, aalis na po ako boss. Madam, nice meetings yours po. Sambit nito bago umalis. Natawa na lamang siya sa babae nang tuluyan na itong umalis. Stanley, I think pag-aralin mo naman ang mga tauhan mo rito. Magaling pa ang kambal sa Inglisan. At saka, tikman ko nga yang bilo-bilo na yan. Lumapit siya kay Stanley. Nagsandok ng isang katsarang bilo-bilo at tinikman iyon. In fairness, Stanley ang sarap, wika niya. Busog ako. Nag-almusal na ako kanina. Sagot naman ni Stanley. Good answer. Stanley Tay Amora. Kung ayaw mong sa loob ng 10 taon ay bilo-bilo ang magiging almusal. Tanghalian at hapunan mo, wika niya kay Stanley. Savannah naman. Napakamot ng batok si Stanley nang marinig ang sinabi niya. So, tara na. Ready na ba? Magkokotse ba tayo papunta sa batis? Tanong niya kay Stanley. Pwede naman. Pero sasakay tayo sa kabayo. Ikaw, sumabay ka sa akin. Kay Blanco tayo sasakay. Habang ang mga bata sa kabayo ng mga tauhan ko. Bulong nito sa kanya. Alam kong gag-e-enjoy kang sumakay kay Blanco, sweetie. Isa ito sa pinapangarap ko at hindi na ako makapaghintay sa sandaling iyon. Kaya tara na. Sambit nito at binuhat na ang mga gamit na dadalhin nila sa batis. Lihim siyang na-excite. Mukhang mag-e-enjoy siya sa ideyang yon ni Stanley. Bakit tayo huminto? Stanley, ano na naman ba itong plano mo? Tanong ni Savannah nang biglang huminto ang kabayo sa gitna mismo ng mga puno ng mangga. Alam naman niyang nasa dulo pa ang batis na humahati sa hasyenda ng kuya niya. Bumaba si Stanley mula sa kabayo. Inalaya naman siya nitong makababa pagkatapos ay itinali nito si Blanco sa puno ng mangga. Saan mo ba ako dadalhin? Ang taas ng mga talahiban rito.
Reklamo ni Savannah nang hilahin siya ni Stanley sa gitna ng talahiban. Wait lang, may gusto lang akong ipakita sa'yo. Malapit na tayo. Wika nito sa kanya habang hawak-hawak pa rin ang kamay niya. Tumigil sila sa gitna ng mga talahiban. Hindi ba ang ganda? Itinuro nito ang mga mumunting dilaw na mga bulaklak na tumutubo sa gitna ng talahiban. Napakaraming mga bulaklak. Gumigapang ang mga ito at nagkorteng puso kapag titingnan ang kabuyuan. Kung titingnang maigi ay tila gawa ng tao ang pagkatubo ng mga bulaklak pero it's nature. Ito ay natural na namumuleklak sa hugis ng puso. Tumango siya kay Stanley. Ang ganda talaga. Paano mo nalaman ito? Maang niyang tanong. Namamasyal lang ako kasama si Blanco nang matuklasan ko ito. Alam mo ba na hindi ito tumitigil sa pamumulaklak? Namumuleklak ito magpakailanman. Tulad ng paghihintay ko sa iyong pagbabalik. Wika nito sa kanya. Napangiti naman siya sa sinabi ni Stanley. Hoy! Tandaan mo. Mag-iihaw ka pa sa batis, mister. Paalala niya kay Stanley. Napakadali lang niyan. Teka muna. Umupo muna tayo saglit. Wika nito at hinayla siyang muli at napaupo silang dalawa sa ibabaw ng mga bulaklak na namumulaklak. Ang bango pala nila. Wika niya na ngayon lamang napansin ang kakaibang bango ng bulaklak na iyon. Pumitas siya ng isa at dinala malapit sa tungki ng ilong niya. Pumikit siya habang inaamoy ang halimuyak ng bulaklak. Ang bango nito. Hindi pa siya nakaamoy ng ganitong bango noon. Super bango. Mas mabango pa sa rosas. Nang imulat niya ang kanyang mga mata ay nakita niyang malapit na ang mukha ni Stanley sa kanta. Nakatitig ang mga mata ni Stanley sa mapupulang lips ni Savannah. Sa isang iglap ay mas lumapit si Stanley sa kanya. Tinakpan ng bibig ni Stanley ang bibig niya. Sinusundan niya ang bawat galaw ng mga halik ni Stanley sa sandaling iyon. Napapikit siyang muli habang nilalasap ang sensasyon habang ang kanilang bibig ay nakalapat sa isa't isa. Hindi niya na naalala kung paano siya inihiga ni Stanley at ito naman ay pumaibabaw sa kanya. Mabilis nitong tinanggal ang suot na puting t-shirt at shorts. At sinunod naman nito kaagad ang suot na brief. Hindi na siya inosente kung ano pa ang susunod na mangyayari. Napangiti siya sa itsura nito na mabilis pa sa rabit kung maghubad. Muli siyang lumapit at hinalikan si Savannah. Matagal silang nagpapalitan ng laway hanggang sa nakaramdam na lamang siya ng lamig. Hinawakan niya ang katawan niya. Para lang malaman na hubot-hubad na siya. Ang t-shirt ni Stanley ay nasa ilalim na ng pang-upo niya. Bumaba ang halik ni Stanley at napaangat ang kanyang pang-upo nang marating ng bibig ni Stanley ang kanyang bulaklak. Nang makarating na sila sa batis ay nandoon na ang kambal. Ang tatlo niyang kaibigan na sina Casses, Lucy at Zarina. Naligaw ba kayo? Nauna pa kami sa inyo. Teka, ano yang mga dilaw-dilaw na yan sa buhok nyo? O ayan pa sa likod nyo. Nagtatakang sambit ni Lucy. Namula siya at hindi na lamang sumagot pa kay Lucy. Bahala na ang mga ito kung ano ang iisipin. Kambal o. Baka magkaka-baby na ulit ang mommy at daddy ninyo. Tukso naman ni Lucy sa dalawang bata. Ang akala siguro ni Lucy ay ayaw ng mga ito na magkaroon ng kapatid ngunit tuwang-tuwa pa nga ang kambal at kinukulit na siya kung kailan raw lalabas ang baby sister ng mga ito. Kumuha siya ng maliit na bato at binato iyon kay Lucy. Pinaasa na naman ito ang mga bata. Si Stanley ay busy na sa paghahanda ng mga iihawin nito. Marami pa pala itong putaheng lulutuin dahil may mga seafoods pa siyang nakita sa plastic. Nagtampisaw na siya sa tubig ng batis. Ang kambal naman ay enjoy na enjoy sa pagliligo habang binabantayan ang mga ito ni Zarina. Si Cassius naman ay assistant ni Stanley sa pag-iihaw. Savannah POV. Parang ang saya lang kapag araw-araw na ganito. Yung palaging nag-picnic kasama ang mga bata. Pero mas maganda sana kung nandito rin ang daddy niya.
Ang dalawang kuya niya ay lumuwas pa ng Manila at hahabol raw ang dalawa kapag maagang nakauwi. Mariin niyang pinagmamasdan mula sa malayo si Stanley habang seryoso ito sa pag-iihaw. Ang ganda kapag ganito lamang kasimple ang buhay. Alam niya at nararamdaman niyang may panganib na darating. Hindi rin niya kayang iwan ang daddy niya at takasan ang mga taong may galit sa kanya. Isa na doon ay si Don Israel. Alam niyang isa lamang ang mithiin nito. Ang maghiganti sa ginawa niya dati rito. At talagang may gana pa itong paghigantihan siya. Sino nga ba ang nauna, hindi ba? Sana. Kapag tapos na ang lahat ng ito ay walang mawawala at mananatili pa rin silang buo. Kung buhay si Don Israel at hanggang ngayon ay hindi pa rin ito kumikilos. Marahil ay may malaking plano ito at iyon ang kailangan niyang paghandaan ang lahat ng posibilidad na pwedeng gagawin ng kalaban. She looked at her children. Ang mga tawa at boses ng kambal ang kanyang lakas kaya nga siya naging matatag nitong nagdaang mga taon. Sana hindi na mangyayari pa kung ano ang kinakatakutan niya. Sana ay nagbago na rin ang isip ng matandang iyon. Kung kinakabahan siya ay mas dapat rin itong matakot dahil hindi ordinaryong tao ang nais nitong muling kalabanin. Babae lang siya. Oo, pero iba siya. Samantala, kung hindi pa nilamigan ang kambal ay hindi pa papayag na umuwi ang dalawa. Halos magkulay lila na ang mga bibig ng dalawa dahil halos buong araw na nakababad sa tubig. Nang makarating sila sa mansyon ay naabutan nilang may nakaparadang itim na Fortuner sa tapat mismo ng mansyon. Kids, si Papa J at Mama Lola ninyo. Wika niya nang makita ang mga magulang ni Stanley na kumakaway sa kanila sa veranda ng mansyon. Wow, really? That's Papa Lolo J and Mama Lola, yes. Sigaw ni Zan na mabilis na tumakbo palapit sa lolo at lola ng mga ito. Nakasunod naman sa likuran nito si Zen na wala ring tigil sa kakasigaw sa pangalan ng lolo. Nagkatinginan sila ni Stanley. Bigla niyang nabitawan ang kamay ni Stanley. Habang naglalakad pala pauwi galing sa batis ay magkahawak kamay pa rin silang dalawa. Lihim siyang natawa. Parang high school lamang ang dating nilang dalawa. Nagmano at nagbeso-beso sila nang makalapit na sa isa't isa. Mga apo, may dala kaming vanilla ice cream. Tanungin niyo lang yung kasambahay. Pinalagay ko muna sa freezer. Wika ni Mama Anita. Sina Lucy, Zarina at Cassius ay nagpaalam na muna na aakyat at magpapalit ng damit dahil basa pa ang mga ito. Hindi nakapagdala ng damit na pangpalit ang tatlo. Stanley, Savannah, kumusta na kayo mga anak? Sa nakita ko kanina habang naglalakad kayo. Sa tingin ko magkaayos na kayo. Tama ba mga anak? Direktang tanong ni Papa J sa kanila. Nagkatinginan muna sila ni Stanley bago tumango. Ang mga kilos nyo at ang ganyang tinginan ay ang gusto kong sagot. Wika ni Papa J. Umupo sila sa bilog na lamesa na nasa veranda mismo. Ang kambal ay dinala na muna sa loob ng kasambahay dahil gusto na ng mga bata na kumain ng ice cream. Papa J. Binigyan ko siya ng pangalawang pagkakataon. Pero iyon lang ang pagkakataon na ibibigay ko sa kanya. Kapag gagawin pa niya ulit, wala na siyang babalikan. Pasensya na po pero iyon ang ultimate rule. Hindi ba Stanley? Prank kanyang sambit kay Papa J. Nakita niyang napalunok si Stanley. Hindi siguro nito inaasahan na sasabihin niya iyon sa harap mismo ng ama nito. Well, magandang kondisyon iyon, Savannah. Batid ko naman na nagtanda na yang si Stanley. Halos mawala sa kanya ang lahat. Ang halaga ng pag-abandona sa kanyang legal na pamilya. Sinabi ko na sa kanya dati pa, na kapag tinalikuran niya ang kasal ninyo, tinalikuran rin niya kami bilang pamilya niya. Proud na proud ako sa iyo, Stanley. Akala ko impossible pero hindi pala. Mahabang salaysay ni Papa J habang tinatapik nito ang balikat ni Stanley. Oo nga anak,
Pero mas proud kami sa'yo dahil natuto ka sa pagkakamali mo. Alam naming hindi ka perpekto. Pero itong pagkakamali mo ang humubog pa sa'yo at napakasaya ko, Stanley. Especially now na nakikita ko kayong masaya kasama ang mga bata. Anong plano mo? Magpapakasal ka ba ulit? Magpo-props? Are you going to marry again? Are you going to propose to Savannah? Sambit ng mama nito. Ma'am, hindi ko naman po itinuloy ang divorce na yon. Pinunit ko ang mga papel at itinapon. Hindi ko alam kung paano iyon naaprubahan. Paliwanag ni Stanley. Tiningnan niya ito. Kung nagbago ang isip ni Stanley that time. So sino ang may pakana ng approved annulment nila? Pinirmahan ko ito. Oo, inaamin ko. Ngunit naging hindi ako sigurado sa mga oras na ibinigay ko iyon sa abogado. Hinayla ko sa kamay niya at pinunit ang papeles habang sinasabi ko sa kanya na binabawi ko ito. Nagpatuloy si Stanley. Tumikim si Papa J. Anak, patawad. Ako ang may pakana. Binayaran ko lang ang isang kakilala ko na ilabas ang isang peking papeles. That time, nakikita kong pareho kayong labis na nasasaktan. At ang gusto ko lang ay magka-space kayo. At mapagtanto ang tunay na halaga ng inyong pagsasama. Patawad. Walang annulment ang naganap. Kasal pa rin kayong dalawa ni Savannah. Paliwanag ni Papa J sa kanila. Hinawakan ni Stanley ang kamay ni Savannah at mariin iyong hinalikan. I am so sorry again, Savannah. Sa lahat ng sakit. Sana kaya kong punan ang lahat. Mahal kita. Mahal na mahal. It's okay, Stanley. Just stop blaming yourself. Worst things sometimes happen. Ang importante ay natuto ka at tumayo ka sa pagkakadapa mo. Paliwanag niya. Sa ngayon, hindi pa rin siya makasagot kapag sinasabi niyang mahal kita. Hahayaan na muna niya si Stanley na punan ang lahat. Ayaw muna niyang itodo ang lahat. Binigyan niya ng isa pang pagkakataon si Stanley. 2 beses nang may nangyari sa kanila. At ang salitang yun na lamang ang hindi pa niya ina-assure kay Stanley. Stanley, ha? Huwag nang pairalin ang katangahan, ha? And please, keep those things inside your pants. Ilabas mo lang yan sa asawa mo. At hindi sa kung kani-kanino. Dagdag pa ulit ni Papa J. Natawa si Savannah dahil parang bata lang si Stanley kung magsermon ama nito. Tara na sa loob, tingnan natin ang mga apo natin. Kita mo ang kambal, nagtanong na kaagad kung nasaan na ang mga toys nila. Wika ni Mama Anita sa asawa. Tumayo ang dalawa at pumasok na muna sa loob upang puntahan ang kambal. Nandito na naman siya. Alam ko habang nandito si Daddy. Hindi ako titigilan yan. Wika ni Stanley sa kanya. Iba ang mga magulang ni Stanley. Kung sa ibang pamilya ay ang asawang babae ang palaging pumuputak sa mga anak. Kina Stanley naman ay ang daddy ng mga ito. While Mama Anita is the silent one at ang nag-i-spoil sa mga anak. Magtiis ka. Mabuti ka pa nga nandyan pa si Papa J. Look at my daddy. Hindi pa nagigising hanggang ngayon. Just take it as a blessing, Stanley. Maswerte ka dahil maayos ang kalusugan ng mga magulang mo. Kaya lang, tiisin mo na lang ang sermon ni Papa J. Tutal totoo naman ang lahat ng sinasabi niya. Natatawang sambit ni Savannah kay Stanley. I know, sweetie. Di bale ng araw-araw niya akong sermunin basta nandito ka na ulit sa tabi ko. Wika nito sa kanya sabay sandal sa balikat niya. Stanley. Lumingon sila nang makita ulit si Papa J na palapit sa kanila. Stanley, Savannah, can we borrow the kids on this coming weekends? Ipapasyal lamang sana namin ang mga bata. Huwag kayong mag-alala. Dodoblehin ko ang aking seguridad. Pakiusap ng matanda sa kanila. Dad, sige po, walang problema, maghintay na lang po muna kayo rito hanggang Friday po. Aniya sa biyenan. Tumango naman ito. Alam mo namang excited na kami ng mama ninyo na ipasyal ang mga bata. Excited na wika nito. Dad, kung gusto nyo pong magpahinga, ipaparedy ko po ang kwarto ninyo sa taas.
Wika niya rito. Wag na Savannah. Doon kami sa lugar ni Stanley. Sa kubo. Gusto ko rin namang kamustahin ang mga tauhan namin doon. Dagdag pa ni Papa J. Sige po, Papa J. Pero dito na po kayo magdi-dinner ha. Magpapaluto ako ng fresh na isda. Wika ni Savannah. That's a good idea, Iya. Napaka-maalaga mo, talagang bata ka. Muntik ka pang pakawalan ni Stanley. Wika ni Papa J. Umalis na muna siya at nag-instruct sa mga katulong kung anong isda ang iihawin. May mga gulay rin siyang pina-steam sa mga ito na alam niyang paborito ng mag-asawa. Dad, kayo na po ang bahala sa kubo. Tatawag ako at ipapaasikaso ko po kayo sa mga tauhan doon. Dinig niyang wika ni Stanley sa ama nang bumalik ulit siya sa kinaroroonan ng mga ito. Kinurot niya ang tagiliran ni Stanley nang marinig ang sinabi nito. Hoy, asikasuhin mo sina Papa J dahil hindi kita patutulugin rito sa mansyon namin. Wika niya kay Stanley. Sweetie, please naman. Hayaan mo na sina Daddy. Kaya na nila ang mga sarili nila. Nandoon naman ang mga tauhan namin na mag-aasikaso sa kanila. Saan pa ba ako matutulog kundi sa pugad ko? Natawa siya sa huling sinabi nito. Basta umuwi ka kasama sila Stanley. Nakakahiya kina Daddy. Ngayon nga lamang sila bumisita rito. Iiwan mo pa. Pagtataboy niya. Sige na. Akala ko pa naman. Makakatulog ako ng mahimbing mamaya. Bulong nito sa kanya. Sandali lang naman sila rito at hindi naman magtatagal. Bumawi ka na lang sa kung anong binabalak mo riyan. Wika ni Savannah. Opo, susunod na po ako. Pero babawi ako ha. Sinabi mo yan. Walang bawian. Nakangiting sambit ni Stanley na hinihimas ang mga binti niya sa sandaling iyon. Hindi naman nagtagal ay dumating na ang mga kuya niya. Nagmano ito sa mga magulang ni Stanley at nagpaalam na iaayos pa ang mga gamit na binili ng mga ito sa Manila para sa daddy nila. 3 malalaking isda ang inihaw ng mga kasambahay na pinagsaluhan nilang lahat. Wow, Tito J. Mukhang good boy na talaga itong si Stanley. Nagsimula na naman si Lucy sa pagtukso kay Stanley. Oo, Iya. Yun na nga rin ang sinabi ko sa kanya. Dapat ang mga Thai Amora inaalagaan at minamahal ang mga babae at hindi sinasaktan at pinagpapalit sa iba. Hindi ba, Cassius? Bailang na tanong ni Papa J kay Cassius. Aray, nakalunok ako ng tinik. Lucy, hilutin mo ang leeg ko para bumaba agad. Utos nito kay Lucy na nasa tabi lamang nito. Ano ang akala mo sa akin, pusa? Abat itong saging lunukin mo ng buong buo. Inabot nito ang saging na loketan kay Cassius at nilunok naman nito ng buo ang kalahati. Inabutan ito ng tubig ni Lucy. Okay ka na? Wala na bang tinik? Tinanong ka lang ni Tito. Nagdrama ka na riyan. Saway ni Lucy kay Cassius. Natawa na lamang siya sa dalawa. Of course, Tito. Si Cassius ang pinaka-good boy sa lahat ng Taya Morris boys sa buong kalupaan. Kapag tulog, dagdag naman ni Zarina.